Nakiisa si Senador Rodante Marcoleta sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Iginit ni Marcoleta na handa siyang magpakulong sa gitna ng nakaambang kasong plunder laban sa kanya. Saksi si Marie Zumal. Nagtayo ng mga tent sa gilid ng White Plains Avenue at kanya-kanyang latag na mahihigaan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpalipas ng oras doon kagabi. Inusog din ng MMDA ang mga concrete barrier para mapagaan ang daloy ng trapiko. Lalo na't pahirapan pa rin ang pagdaan ng mga sasakyan kagabi sa northbound lane ng EDSA papalapit sa People Power Monument. Pinakiusapan din ng mga pulis ang isang opisyal ng INC na alisin ang bus na nakapwesto sa EDSA. Huwag niyong aalisin ito rito. Maghintay tayo ng order dito. Sige, sir. Pero hindi pumayag ang mga nagkikilos protesta. Pasado alas 7 ng umaga kanina, dumating si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin. Agad niyang pinuntahan ang isang bus na nakapwesto pa rin sa isang linya sa EDSA. May permit tayo eh. Kasama sa conditions ng permit. Okay na po yung usapan, hinihintay na lang po yung may hawak ng susi. Kasi nga kahapon, di ba, inalis yung susi kinuha. So, hintayin natin. Pag hindi naalis, then we will talk again with them. Kung ayaw talaga, then that's the time siguro na maghatak tayo. Mag-aalas 8:30 na nang tuluyan itong inalis at inatras sa White Plains Avenue. Dahil dito, 3 linya na ang nadaanan ng mga motorista. Ang iba pang nakaharang na bus natanggal din sa pagkakabalandra bagamat nagkagulo muli bago ito may alis. Kanina, may konting commotion because yung mga nasa baba po na mga kapatiran ay ayaw pong pagalaw yung bus. Although nakalagay po sa permit na dapat walang nakabalagpak po diyan ng mga sasakyan. So we ask the attention ng mga leaders nila para pumunta mismo doon para sabihan yung mga kasapi po. Pinalipat na rin ang iba pang mga bus na nakaparada sa White Plains. May-ari ng motor, habulin nyo na. Pag naikaw ko na po yan, tapos na po yan. At ang abisong ituto ang mga nakaparada pa rin sa EDSA, tinutuo sa mga hindi sumunod. Ayon sa MMDA, hindi na nila pinilit alisin ang mga sasakyan na kahambalang doon para maiwasan ang tensyon. Pero pinatawan nila ng multa ang mga ito. Unang-una yung illegal parking. In fact, hindi kami nag-tow kahapon pero nag-issue po tayo ng mga citation tickets under the no contact apprehension policy. Dahil bawal po mag-park dyan sa EDSA. Ngayon, dahil meron silang permit na inisyo ng Quezon City Government, limited po yung parking na inalat. Nasa 3,000 pulis mula sa NCRPO at Regional Mobile Force Battalion ang dineploy para magbantay sa paligid ng People Power Monument. May command post at first aid station din doon. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, nagpatuloy ang programa ng mga rallyista para sa panawagan nilang transparency at accountability. Ipinakita nila ang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang kasuhan ng plunder. Ngayong gabi, personal na nagpunta ang senador sa rally. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan. Sa pinakauling tala ng mga otoridad, nasa 8,000 ang dumalo sa rally ngayong araw as of 6:30 p.m. Kinansela o nirevoke naman ang permit nila bukas ayon kay Elmo San Diego ng Quezon City Department of Public Order and Safety. Pinalaya naman ngayong araw ang 4 na inaresto kahapon dahil sa pananakit umano sa mga pulis. Yung bus driver po natin is hinayaan na lamang po ng ating police since part naman po ng trabaho daw niya yung nangyari. So pinatawad na po niya. Yun naman pong nanapak is ina-identify pa po ng ating police kung yun po talaga yung nanapak sa kanya. For further investigation pa po kaya na-release itong 4 nating mga naaresto kahapon. May mga na-monitor din umano ang NCRPO na may ibang grupong nakisali sa mga miyembro ng INC kahapon. May na-monitor po tayo na ibang grupo, hindi kasabi po ng Iglesia ni Cristo. But our intel operative po ay tinututukan po yung mga individual po na yan. Iginiit naman ng PNP na hindi nagkaroon ng failure of intelligence. We have monitored already that this thing will happen. The only problem is, hindi natin ma-pinpoint yung exact day. But just the same, before the
rally, bago sila pumunta rito, nakapag-deploy na tayo. The only problem is, hindi natin in-expect na ganun karami. Ayon naman sa Malacanang, Naniniwala po ang Pangulo sa liderato ng INC na sila ay nagkaroon ng rally o sinasabing protesta para itaguyod ang transparency, accountability. Iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. ako si Maris Umali ang inyong saksi. Ililipat ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang kanilang pagtitipon bukas matapos pong bawiin ng Quezon City LGU ang kanilang permit. At mula sa People Power Monument, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, hindi hadlang ang pabago-bagong lagay ng panahon sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na natili dito sa White Plains Avenue para sa ikalawang araw ng kanilang pagtitipon. Pero eksaktong alas 8 ng gabi, tinapos nila yung kanilang programa alinsunod sa ibinigay na permit ng Lungsod Quezon. Susundin namin yung batas, hindi nyo kami inisyo ng permit, magdadaos kami sa pwede namin gawin yung aming karapatan, huwag nyo lang kaming haharangin. Alas 8 impunto ng gabi, inanunsyo ng INC Minister sa entablado na tapos na ang kanilang pagbibigay ng pahayag na parte ng kanilang programa ngayong araw. Alinsunod ito sa permit na ibinigay sa kanila ng Lungsod Quezon ngayong araw. Pinaalalahanan din ng mga miyembro na linisin ang kanilang mga pwesto at walang iiwang kalat pag-alis nila sa lugar. Inanunsyo rin nila na lilipat na sila sa lungsod ng Maynila sa Liwasang Bonifacio dahil hindi ito kinakailangan ng permit. Lilipat tayo para maigaraos natin yung karapatan natin na ginagarantiyahan ng saligang batas. Kaya mga kapatid, lilipat tayo sa Maynila sa Liwasang Bonifacio. Naghahanda naman ang NCRPO para sa paglipat ng pagtitipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ayon kay NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony Aberin, magpapakalat sila ng paunang 1,000 pulis sa lugar para tiyakin ang kaayusan at seguridad ng mga dadalo. Maari pa rin daw itong madagdagan, depende sa dami ng mga lalahok sa pagtitipon. Humingi na rin umanos sila ng augmentation mula sa iba pang police units at handa ring mag-install ng karagdagang CCTV camera sa paligid. We will deploy an initial maybe 1,000 siguro. Depending po sa outcome po ng number po ng magrarally doon, then we will increase our deployment. For traffic direction, control and everything, para sa rerouting scheme natin. We are on full alert status. We will maintain that status, and of course, may deployment po kami sa periphery ng Malacanang, and we will maintain the deployment. Babalik at babalik po kami dito para po ibigay po namin yung suporta para po sa ipinaglalaban po natin. Full force po, mapaliwasang Bonifacio. Saan man ho dalhin yung laban na to ay kasama po kami ng aming pong pamamahala po. Pia, sa mga oras na ito, nagpapatuloy ang paglilinis sa kahabaan ng White Plains Avenue na ginamit nga sa pagtitipon. Binabaklas na rin yung mga ginamit na stage at yung mga miyembro ng INC na dumalo rito, lilipat sa Liwasang Bonifacio para sa gagawing pagtitipon doon bukas. At live mula rito sa People Power Monument, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.